Magandang araw po. Ako po si Meredith Pulaw, 58 years old. Nagtrabaho po ako sa Rehoboth simula po nung January 3, 2005. Sa tagal nyo po dito sa Rehoboth, ano po yung pinaka-memorable moments po na pwede nyo i-share? Meron po kami nilagaan na isang bata na yung pong mayroon siyang malaking bukol sa ilong. Na kasama po niya ako sa PGH, dinadala ko sa PGH. Na hindi pa po ako masyado marunong magbiyahe sa MRT, pero dahil po pinagtiwala siya sa akin ni Ate Pe noon na dalhin siya sa PGS kahit commute kami. Talagang yung po bang yung responsibilidad nasa akin po, yung protection po kung paano ko siya iingatan. So gano'n na lang po. Hindi ako marunong mag-MRT kaya talagang ang ano ko ay kailangan madala ko siya sa PGS at nang ligtas at maayos po. Tapos yung ang nagiging journey po namin dalawa, pagka yung kakain na kami, ayaw po niya pumasok sa Jollibee, natatakot siya sa Jollibee. Minsan pagka may nakikita akong mga batang may mga bukol-bukol, siya kaagad ang naaalala ko. Iba-iba po ang pinanggalingan nila na sabi nga hard places po. Yung bang mahihirap po talaga yung lugar na pinanggalingan nila o kaya mga traumatic experience po yung kanilang mga pinanggalingan. Sa pagkakaalam ko po may mga po sila may mga iba't ibang cases sila ng katulad yung abandon, neglected. So, yun po, yun ang alam ko pong mga batang inaalagaan po namin dito. Pasok ko po dito sa umaga, yun i-check ko po kaagad yung mga bata, kung nakaligo na sila, kung nakapag-almusal na sila, at tapos kung yung pong mga house parent, kung nai-guide po sila sa daily routine nila. Yung mga bata rin po, minsan kasama ako sa mga activity ng mga bata. Minsan naman po ako ang talaga nagbibigay ng activity sa mga bata, lalo na po sa big kids. Tinuturuan ko po sila kung paano yung maging independent po sila, yung daily living po nila, yung parang katulad sa bahay na mayroon din pong mga chores na sa kanila na kailangan lang gampanan, katulad ng pagwawalis, paglalaban ng damit nila, pagpipix ng bed nila. Yun. Para sa akin po mahalaga po yun na magabayan ko sila kasi po pagka umalis na sila dito sa Rehoboth, dala-dala po nila kung ano yung matutunan nila dito, di po ba? So, pag makakatulong sa kanila bilang isang mabuting tao, maging mabuting mamamayan, na kahit galing sila sa center na ganito, hindi po sila yung mahihirapan na makisalamuha sa labas ng Rehoboth. At kasi pagka yung talagang yung may disiplina isang bata na lumaki, dala-dala po niya sa kanyang paglaki, sa pagtatrabaho niya, sa pakikisalamuhan niya, maging pagkakaroon niya ng sariling pamilya, may impart po niya yung kung ano man yung mga natutunan nilang magandang ugali dito sa Rehoboth. Sa mga bata po na nandito sa Rehoboth at saka yung galing sa Rehoboth, mapalad po kayo kasi mapalad kayo mga bata kasi may Rehoboth. Ginagamit ng Diyos para proteksyonan kayo, alagaan kayo, ingatan kayo. At dahil po sa Rehoboth, magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Tinuturuan din kayo ng Rehoboth kung paano nyo kilalanin ang Panginoong Diyos na siyang nag-iingat sa inyo sa araw-araw. At dalangin ko na sana yung mga batang galing dito sa Rehoboth ay makakilala sila sa Panginoon at magkaroon po sila ng malalim na relasyon sa Panginoon. Yun po, para po yung mga susunod na relasyon o kung magkaroon na sila ng pamilya, kung ano man po yung mga pinagdaanan nila, hindi na po maulit doon sa At yun po, sila rin po gamitin sila para sa pamilya nila, para makilala din nila ang Panginoon. Sa mga sumusuporta sa Rehoboth, sa mga sponsor po, kay Ma'am Jan, kay Sir Craig, kay Ate Pe, kay Kuya Ken, kay Ma'am Eliza Bao, si Sarah, at yung iba pa po na sina Ma'am Donna.
maraming salamat po sa inyo kasi hindi po ninyo, dininig po ninyo yung tawag sa inyo ng Panginoon, yung pong tungkulin, pagkakataon na ibinigay sa inyo para maging bahagi ng buhay ng mga batang Pilipino na nangangailangan ng tulong. Kayo po ang ginamit ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo at dalangin ko po na lalo pa po kayong pagpalain, physical, spiritual at mental po.